Paghahanda ng Philippine Coast Guard para sa nalalapit na barangay at sangguniang bayan kabataan election sa Tundas, ating tatalakayin kasama si Rear Admiral Arman Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Rear Admiral Balilo, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ase Kuweng, Ninya. Magandang tanghali po sa lahat ng nanonood. So sir, naka-hide and alert po ang Philippine Coast Guard sa nalalapit na barangay at SK elections at Undas. Nagkasunod pa, no? Ano po ang inyong mga hakbang upang mapanatiling ligtas ang ating mga seaport ngayong darating na long holiday? Tama ka dyan, Ase Kuweng, no? Ang instruction po ni Admiral Gaban sa lahat ng personnel ng Philippine Coast Guard ay maging visible sa lahat ng mga pantalan at yung mga security forces na itatalaga natin sa barangay election ay dapat in place na. So mahaba-haba ito, no? At talagang tinitingnan natin na dadami yung mga pasahero sa lahat ng pantalan at matataas yung maritime traffic. Ayan na naman tayo dun sa ating tinatawag na safety procedures na tinatawag at sinasabihan natin yung mga kababayan natin na mag-travel magplano ito ipagplanuhin ang kanilang pagta-travel, yung mga dapat na hindi dalin, yung mga regulations na dapat sundin ay i-observe lang po para nang sa ganon ay maging matiwasa yung paglalakbay nila sa karagatan. Ayun nga po, bago ko itanong yung kung ilan po yung mga personnel and total deployment ng PCG ngayong papalapit na po, no? Ang long holiday, itong long weekend. May sinasabi kanina that I think everybody should know na medyo malakas ang alon, sir, at inaabiso nyo pag sinabing huwag kayong pumunta dito, huwag na po kayong pumunta dito. Yun yung isa lang naman ang talagang dapat natin gawin pagka ganitong merong mga holiday season para maiwasan natin yung mga trahedya sa karagatan. Una ay sumunod dun sa mga regulasyon na ipinatutupad ng mga ports at ng mga barko. At dun sa mga beachgoers, sinasabi ko nga pagka ganitong magde-December, medyo malakas ang alon. At kapag nakita ho yan ng mga lifeguards o ng Coast Guard o ng PNP personnel at sinabihan kayong huwag nang tumuloy mag-swimming, mag-island hopping, huwag nyo na pong gawin sapagkat ayaw nating mailagay sa balag ng alanganin ng inyong kaligtasan. So ilan po yung mga personnel or ang total deployment ng PCG ngayon? Alam mo, instruction ni Admiral Gaban, halos lahat ng mga operating units ng Philippine Coast Guard sa buong Pilipinas ay naka-alerto at nakatuon ng aming mga activities sa pagmamaintena ng kapayapaan nitong pagta-travel at yung SK election at barangay election sa Monday. So mga 20,000 personnel ng Philippine Coast Guard sa buong Pilipinas ay naka-alerto po at maaari pa itong i-augment itong 10,000 natitira. Of course, marami pa tayong trabaho. Andiyan pa yung pagpapatrol natin sa West Philippine Sea at pagbabantay sa mga borders natin. Pero tayo po ay nakikilahok sa AFP at sa PNP sa pagkilos para po mapanatili ang integridad nitong darating na barangay at SK election. So sir, ano naman po yung mga probinsya na inyong tinututukan pagdating sa pagmamonitor, lalo malapit na nga ngayon? Pangunahin po sa antas ng Philippine Coast Guard ay yung mga inter-island provinces sapagkat ito po makaka-assist kami ng mabuti at makaka-responde kami ng mabuti sapagkat meron kami mga floating assets. Maaari po kaming tumulong sa security ng mga teachers, sa paghahatid ng mga balota at siguro tingin na rin sa mga magta-travel ng mga inter-island boats na boboto sa bawat island. So yun po ang mga probinsyang yun po ang pinagtutuunan ng Philippine Coast Guard. So kung ano po yung nasa, kumbaga, hotspot ng COMELEC, yun din po yung tinututukan ninyo? Not necessarily po. Ang sa Philippine Coast Guard po, ang mandato namin ay priority po namin. Yung mga far-flung areas na kung saan kakailanganin po yung mga assets at mga personnel ng Philippine Coast Guard. Although meron kaming participation dun sa mga joint task force, yung PNP at AFP po ang nangunguna doon. Okay, nabanggit po sa isang pahayag na magdadagdag kayo ng personnel sa Bicol Region. Ano po ang dahilan at detalye nito? Wala naman pong in particular na dahilan na kung merong threat o wala. Minabuti lamang po ng COMELEC na mag-request sa Philippine Coast Guard na magdagdag ng personnel. At meron naman pong personnel na available ko. So kami naman po ay pinaunlakan namin yon at ayon po kay Commodore Soria, halos buong pwersa po ng Bicol Region ay itatalaga po sa itong darating na eleksyon. Sir, ano naman po ang inyong magiging role sa security inspection sa mga sea travelers ngayong darating na Undas? Ano po yung mga ahensya ang inyong makakasama sa pagbabantay? Well, buong Department of Transportation po, lalo na yung maritime cluster, yung tinatawag natin. Andyan po yung Philippine Ports Authority at yung Marina. At pare-pareho kami yung unang-unang magbabantay dun sa lahat ng mga pantalan. Meron po tayo mga passenger assistance centers. At pangalawa, nagdagdag tayo ng mga K9
personnel para mag-inspeksyon. Tulungan po yung mga gwardiya ng Philippine Ports Authority. Meron din po tayong mga safety inspectors na nakakalat para po sa mga barko para matiyak na walang overloading, walang sobrang pasahero at yung mga karga na dadalhin po ron ay hindi po magiging sanhi ng sunog at ng pagsabog ng barko. At sir, meron po tayong tanong mula sa ating kasamahan sa media na si Princess Jordan ng IBC13. Pagdating daw sa pagbabantay ng point of entries, lalo na sa mga backdoor passages sa Mindanao, ano-ano ang mga hakbang ng ginagawa ng PCG para mapanatili po ang seguridad dito? Well, may deployment tayo doon sa backdoor, no? Merong consistent na patrol operations para mabantayan natin yung mga taong pumapasok sa backdoor, lalo na sa bandang Mindanao. At hindi lamang po Coast Guard ang gumagawa nito, kasama natin ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, at pati po ang Bureau of Immigration. Sama-sama po tayong tumitiyak na mapapanatili natin na wala pong mga kalusot na anumang tao na magtatangka sa seguridad ng ating kapayapaan dito sa backdoor po ng Pilipinas. Sir, tanong naman po mula kay Ali Luciano ng IBC13. Meron po bang update sa pamilya ng 3 mangingisda na pumanaw matapos mabunggo ang kanilang sinasakyang bangka sa Pangasinan? Ano na pong tulong ang natanggap nila? Well, unang-una doon sa investigation, no? Sa kasalukuyan po ay tuloy pa rin investigation ng Marshall Island doon sa motor tanker. At tayo naman po, dahil nakakuha na tayo ng sample ng pintura na doon sa bangkang tinamaan yung FV Derin, no? Tayo po ay sumulat na sa Marshall Island para ma-cross-match natin yung pintura at payagan tayo mag-inspeksyon doon sa motor tanker. Yung sa pamilya naman po, alam ko po, tinulungan na po yan ng DSWD at ng local government unit at tinitingnan pa rin po natin yung ibang mga pwedeng maitulong pa sa kanila. Okay. Sir, ano naman po ang huling instruction ng bagong upong commandant na si Admiral Gavan sa mga tauhan na nagpapatrolya sa West Philippine Sea? Well, alam nyo, sa kabila nung nangyaring insidente nitong nakaraan na mayroong banggaan sa West Philippine Sea, ang instruction niya ay magpatuloy ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Huwag pong magpatinag dun sa nangyari at gawin lang po yung nakaatang na tungkulin sa atin. Yung RORE mission ay committed po tayo dyan at tayo po ay mag-aalalay dun sa mga kasamahan natin sa Philippine Navy. So sir, may plano po ba ang Philippine Coast Guard na magdagdag ng mas malalaking barko sa mga susunod na RORE missions? Yan pong tanong na yan ay nakabase po ang sagot dyan sa desisyon ng ating National Task Force on the West Philippine Sea. Sapagkat lahat po ng galaw ng Philippine Coast Guard ay kailangan may basbas nila. At kami naman po sa Philippine Coast Guard, nakahanda po kami. May mga barko po tayong malalaki na pwede pong dalhin sa West Philippine Sea kung ipag-uutos po ng national leadership. So ano po ang pinakahuling update sa instruction ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa investigasyon sa huling insidente po na ito dyan sa West Philippines? Ongoing po yung investigation na ginagawa ng ating Coast Guard District Palawan. At sa pagkaalam ko po, tomorrow po yung deadline nila, dapat po may submit na to sa headquarters. At sa pagkaalam ko rin po, nagpiprepare din tayo ng sulat para sulatan yung Maritime Safety Administration ng China. Kasi aksidente to, yung fishing vessel ay under sa flag state nila, dapat maimbestigahan din nila. It is incumbent upon them also to conduct their own investigation, katulad po ng ginagawa natin. So sir, mensahe nyo na lang po sa lahat ng mga bibiyahe ngayong darating na long weekend. Well, nais po namin maging maayos at matahimik ang anyong paglalakbay sa karagatan. Pero ang lagi po namin sinasabi, ang paglalakbay po sa karagatan ay responsibility ng hindi lamang ng Coast Guard, ng Marina o ng PPA, kundi po ng mga kasama rin nating publiko na magbabiyahe at ng mga barkong stakeholders. Magtulong-tulong po tayo at sundin natin yung mga regulasyon na pinaiiral at maging maingat po, maging vigilant. Kung meron kayong mga nakikitang hindi tama at medyo alarming, i-report niyo po sa Philippine Coast Guard o sa mga personnel ng pamahalaan na nandun sa area. Mag-travel po tayo ng safe. Planuhin natin yung pagka-travel natin. Wala naman pong bagyo ko, so hopefully maka-travel tayo ng maayos, makapunta, makapag-observe ng undas, barangay election at makabalik tayong lahat ng matiwasay. Siyempre, magbabakasyon, dapat makakabalik din tayo ng maayos. No? So, maraming salamat po sa inyong oras, Rear Admiral Arman Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Thank you, sir.